Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, hindi ko na kaya yung sinabi ni Attorney Cristina Conti dito nga po kay Vice President Sara Duterte. Talagang lugmok eh. Oo, mga minamahal, kumbaga sa madaling sabi, anong pagdeklara niyang presidente, lutang yan. Parang kulang na lang yun yung kanyang sabihin eh. Kasi nung tinanong kung ano nga ba yung naging, yung nagawa ni Vice President Sara Duterte na tatatak sa mamamayang Pilipino, ang sinabi ba naman ni Atty. Cristina Conte, wala. Yung pagkaka-involve niya sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Uy! Ang sakit nun mga minamahal, yung wala kang iniwang legacy pero problema sobrang dami. 'Di ba? Alright. Continue tayo mga minamahal. Ay, Diyos ko po. Reaction on the recent announcement of VP Sara's intention to run for the 2028 presidential elections. Maaga, pag-announce ni Sara Duterte at merong mga experiences tayo or sa kasaysayan natin, nakita natin kung anong kinauwian ng ibang mga maagang nagdeklara o kaya front runners. Oy, oo. Tingnan nyo si Binay. Maagang nagdeklara. Ano yung nangyari? Natalo. Diba? Oh, ganyan na yung future ni Sara Duterte. Papunta na sa basurahan, diba? Doon na dadamputin itong si Sara Duterte sa basurahan. Alright, continue tayo mga minamahal. Wala. Ako maalala ko si Jojo Binay, Grace po. Tingnan natin kung anong kalalabasan ng kanya. Pero para sa akin, hindi sa concern kundi na babagabag ako na may tumatakbo na hindi lang involved sa extrajudicial killings. Si Sara Duterte ay hindi umano may role in participation dito sa war on drugs dahil dun sa DDS, Double Death Squad, kung saan may witness na nagsasabi may involvement siya. Pero concerned ako kasi isa itong tao na merong history ng corruption allegations at hindi pa niya napapatunayan ang sarili niya na malinis, maayos na public official. Kaya hindi ko alam kung maiipawan niya yung ganon. Sana naman kapag bumoto yung mga Pilipino, hindi na natin iisipin ito na usapin ng awa o kaya parang Consuelo de Bobo o ano man. Consuelo de Bobo. Pa-Consuelo de Bobo. Yan po, di ba? Pa-Consuelo de Bobo. Isipin natin, ano yung merits ng tao? Ano ba ang nagawa o hindi nagawa ni Sara Duterte? Kasi so far, nakikita ko pa lang na malaking issue patungo sa kanya ay corruption at extrajudicial killings. Wala akong nakita pa na substantial na ambag niya maliban sa nakikita kong OVP buses. Kaya kataka-taka talaga sa akin at kabagabagaba tumatakbo at sabi nila frontrunner bilang presidente. Kung ganon, ano ba, libre bus na ba lahat ng Pilipino? Ganon na ba ang mangyayari? So, sana something more substantial mai-offer niya. No, sa madaling sabi, ano ba yung ginawa ni VP Sara Duterte? Wala. 'Di ba? Oh, ano lang siya, sumikat sa pagnanakaw, walang naiwang magandang legacy sa bansang Pilipinas. Involved pa sa extrajudicial killings, sa oplantokhang. Diba? So, ano pa yung aasahan natin sa kanya? Sana naman yung mga binigyan niya pa tayo ng advice, tsaka dapat mga minamahal, you should take it seriously. Kasi totoo nga naman. Ano ba yung karapat-dapat na makikita natin kay Vice President Sara Duterte kung bakit natin siya iboboto? Dahil sa nakikita natin na involved siya sa AJK, involved itong si Sara Duterte sa oplantokhang, sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. So, what was the reason para iboto pa natin to si Sara Duterte? Wala nga siyang magandang naiwang legacy.
Puro issue sa confidential funds, puro issue sa impeachment, puro issue sa pagnanakaw. So, ano yung mahihita natin kay Sara Duterte, mga minamahal? Well, sabi nga ni Atty. Cristina Conti, lahat ng mga nag-advance, 'di ba, na magdeklara bilang Pangulo, Vice Presidente, mga natalo. Katulad ni Binay, ni Grace po, 'di ba? So baka ganun din yung kapupuntahan ni Sara Duterte. Actually, mga minamahal, that announcement of VP Sara Duterte was not for the Filipino people. It is for the congressmen. 'Di ba? Alam niyo kung bakit? Kasi gusto niyang tingnan kung kaninong baraha ba sila tataya. Pansinin ninyo, kung kaninong bangka sila sasama, kung kaninong bangka ang dapat tatob. Actually, Sara Duterte was testing the water. 'Di ba? Kung kanino kayo sasama, sige, subukan ninyo. Diyan kayo, sige. Tatakbo akong presidente, tandaan nyo yan. So, nagbibigay na siya ng warning eh. Nagbibigay na ng babala si Sara Duterte, mga minamahal, sa mga kongresista. Eh, kung iboboto nyo ako ng impeach, pag ako nanalo, babalikan ko kayo. So, syempre, yung mga kongresista, mag-iisip yan. May posibilidad kayang manalo si Sara Duterte? Dahil kung wala, iboboto tayo ng impeach. Tinatakot niya, iniisip niya, na matatakot niya yung mga kongresista. Pero sa mga kongresista dyan, hoping sana na hindi kayo matakot. Dahil pag natakot kayo, ang ending dyan, mga minamahal, diba, malulugmok ang bansang Pilipinas. Save the Philippines. Please save the Philippines from the evil one. Katulad ni Vice President Sara Duterte. Save our future naming mga kabataan. Diba, i-save ninyo. Kaysa naman sa, tingnan nyo yung maging ending natin, puro flood control. Eh, wala kang magandang legacy ang naiwan itong si Sara Duterte, kundi issue sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, diba? Issue sa Oplan Tokhang. And if she will win in the 2028 election, hindi naman talaga yan magsisilbi. Gaganti yan sa administrasyong ito. Revenge ang gagawin niya. At kung ako, 'di ba, magaganap yung botohan ngayon, ba't ko siya iboboto kung alam kong mas matalino ako sa kanya? 'Di ba, ba't ako boboto kay Sara Duterte kung alam kong mas malinis ako sa kanya? 'Di ba? Oh, see? Alright, mga minamahal, pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always nyo pong i-hit ang notification bell for more update. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.